mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel,
Paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa? Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes, narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kung saan binibigyan tayo ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa gitna ng mga kawalan o kaya lalo pat kawalan ng pag-asa. Ngayon sa ating Ebanghelyo, ito'y akmang-akma sa kalagayan natin dahil maraming mga Pilipino at para bagang wala ng pag-asa, nakikita natin. Tandaan natin, kapag nilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating kapalaran, ang lahat ay nagbabago. Pero mahirap natin mahulaan ang kanyang gagawin na hakbang sa susunod. No? Hindi natin ito naaarok. Lagi niya tayong sinosorpresa. Naiiba kasi ang kanyang paraan upang isulong ang kanyang layunin para sa atin, layunin ng ating kaligtasan. Kagaya na lamang ng pagkakaloob niya ng anak sa mga mag-asawa na wala ng pag-asang magkaanak sa ating mga pagbasa. Nagdalang tao ang di pinangalanan ina ni Samson. At ganoon din si Elizabeth, nanay ni Juan Bautista. Malinaw ang mensahe nito para sa atin. Walang imposible sa Diyos. Posible ang lahat para sa Kanya. Maaring pausbungin ng Diyos ang sariwang dahon sa patay na sanga. Ang katandaan at kawalan ng anak ni Zacarias at Elizabeth ay larawan ng kawalan ng pag-asa ng bayan ng Diyos. Tanggap ni Zacarias at ng kanyang asawa na sila ay walang anak at mamamatay na sila na walang anak. Ang anak ay kinabukasan. Kaya ang mag-asawang walang anak ay mag-asawang walang kinabukasan. Ito ang kanilang mentalidad. Sa Ebanghelyo, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Zacarias na asawa ni Elizabeth. Ang unang pananalita sa kanya, huwag kang matakot. Maiintindihan natin ang pagdududa ni Zacarias sa imposibleng mensahe ng anghel. Sinabihan siya na ang kanyang baog at matandang asawa ay magkakaanak. Mapupuspos ito ng Espiritu Santo sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Maghahanda ng dadaanan ng pagdating ng Mesiyas. Si Zacarias ay mabuting asawa. Sabi doon, matuwid sa mata ng Diyos. Pero siya din ay pinanghihinaan ng loob. Totoo, pinagdarasal niya na maraming taon ang magkaroon ng anak at maging ama balang araw. Subalit sa katagalan, sa kanyang katandaan, kumbinsido na siya na hindi na ito posible. Magtitiis na lang siya sa kanyang kalagayan. Kabagay suko na, sila'y matanda na, kinalimutan na niya
na walang imposible sa Diyos. Kaya naman, ang kanyang pagdududa, kung titignan natin, maging tayo din, ay pwedeng maging banta upang di matupad ang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa Kanya, upang siya'y maging kumpleto, maging maligaya. Tulad niya, parang tanggap na rin natin ang ating malungkot na sitwasyon, no? Kawalan ng pag-asa. Talagang ganyan ang buhay. Dito sa Pilipinas, iniisip natin, ganito na ang kalagayan ng ating bansa. Di na ito bubuti o magbabago pa. Suko na tayo. Kahit ano pang dasal at pagtawag sa Diyos, kahit anong pagsisikap ang gawin natin umunlad ang buhay, ang ating bayan, wala nang mangyayari. Palagi na lang tayong ganito, hirap sa buhay. Hanggang dyan ka na lang, walang asenso. Nakapanghihina, di ba? Lupaypay na, nang hihintay na lang ng wakas. Wala na tayong pagbabago na inaantay. Kaya naman, nang sabihin ng anghel na siya'y magkakaanak, ang tanong kagad ni Zacarias, paano ako makakatiyak? Naghahanap ng katibayan si Zacarias. Gusto niya nang makasiguro. Tumigil na siyang manalig sa salita. Sinabi ng anghel na kung ano ang pinasasabi ng Diyos ay matutupad sa takdang panahon. Hindi niya panahon, hindi niya oras, hindi niya pamamaraan. Dahil siya'y nagdududa, pansamantala, hindi siya makapagsalita. Hanggang ang sanggol ay sinilang. Kinandado muna ang kanyang dila. Kung ang napakinggan natin ay di natin pinaniniwalaan, paano rin naman tayo magsasalita? Konektado ang pandinig sa bibig natin. Wala din tayong sasabihin. Sa panahon din ng panghihina ng pananalig, mahalaga din ang katahimikan. Kumbaga itong refleksyon na ngayon ay pinagdadaanan ni Zacarias. Pagnilayan, balikan ang katapatan ng Diyos sa ating buhay na magbibigay ng puwang sa bagong pagtitiwala. May pagbabagong darating. May Diyos ng pag-asa. Hindi pabaya ang Diyos sa ating buhay. Alam niya ang ating kalagayan. Nagpapadala siya ng solusyon sa ating sitwasyon. Ngunit kadalasan, tulad tayo ni Zacarias, ayaw nating maniwala. Nadala tayo ng kabiguan. Hindi tayo bukas sa bagong buhay. Manalig tayo. Tapat ang Diyos. Kahit ang ating nakaraan na walang silbi, walang kahulugan, pwedeng magbunga ito ng di inaasahang posibilidad. Pwede niyang gamitin ang walang kwenta, mga naligaw, walang kabuluhan, kahit ano o sino, pati na ikaw at ako, pwede niyang gamitin. Pwedeng magpabukal ng buhay ang Diyos mula sa kawalan. Siya'y puno ng sorpresa. Siya'y Panginoon ng imposible. Sa kahinaan ay may kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa Panginoon sa panahon nito ng Adbyento na kung saan may kagalakan na iniintay namin ng Panginoon. Panginoon, puspusin mo ako ng iyong Espiritu nang sa gayon ay salubungin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Turuan mo ako magtiwala kapag di ko nauunawaan at maniwala kapag para bagang walang pag-asa ang kinabukasan. Nasa takdang panahon, ipagkakaloob mo ang aming hangarin at dakilang plano mo ng kaligtasan ay matupad sa amin. Lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.